Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Matatag Curriculum, GMRC, Grade 4, Quarter 2, Aralin 1. Ang ating paksa ngayong araw ay tungkol sa pagpapaunlad ng sariling kakayahan, talento at hilig ng may paggabay ng pamilya. Ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin! Mga pamantayang pangnilalaman. Natututuhan ng mag-aaral ang pag-unawa sa pagpapaunlad ng sariling kakayahan, talento at hilig ng may paggabay ng pamilya. Mga pamantayan sa pagganap. Naisasagawa ng mag-aaral ang mga pagpapaunlad ng mga sariling kakayahan, talento at hilig ng may paggabay ng pamilya bilang tanda ng tiwala sa sarili. Mga kasanayan at layuning pampagkatuto. Naisasabuhay ang tiwala sa sarili sa pamamagitan ng paglahok sa mga programang pampaaralan na nagpapaunlad ng mga kakayahan, talento at hilig ng may paggabay ng pamilya. Una, naiisa-isa ang mga sariling kakayahan, talento at hilig ng isang bata na kailangang paunlarin ng may paggabay ng pamilya. Ikalawa, na ipaliliwanag na ang pagpapaunlad ng sariling kakayahan, talento at hilig ng may paggabay ng pamilya ay nakapag-aangat ng tiwala sa sarili at kalooban upang gawin ang kanyang mga tungkulin. Ikatlo, na ilalapat ang sariling pagpapaunlad ng mga sariling kakayahan, talento at hilig ng may paggabay ng pamilya. Mga nilalaman. Pagpapaunlad ng sariling kakayahan, talento at hilig ng may paggabay ng pamilya. Una, kahulugan at kahalagahan ng kakayahan, talento at hilig. Ikalawa, mga uri ng kakayahan, talento at hilig. Ikatlo, mga pamamaraan upang mapaunlad ang hilig, talento at kakayahan kasama ang pamilya. Bilang paghahanda sa panibagong aralin, sagutin muna natin ang mga katanungan. Ibahagi ang iyong sagot sa klase. Una, may kilala ka bang tao na may kakaibang galing at kakayahan? Maaari mo ba itong ikwento? Ikalawa, ano ang kanyang mga ginagawa upang maging magaling? Ikatlo, ikaw, ano naman ang kakaibang kakayahan o galing mo? Dumako na tayo sa isang kwento-kwenta. Basahin ang kwento ni Lucas at tingnan kung ano ang kanyang kakaibang kakayahan. Alamin din kung paano siya naging matagumpay gamit ang kanyang kakayahan. Ang ating kwento ay tungkol sa si Lucas at ang kanyang lapis. Pagkukwento ni
Ethel R. Burgos. Sa isang maliit na nayon ng Gara, naninirahan ang mag-asawang sina Lina at Mario kasama si Lucas, ang kanilang nag-iisang anak. Si Lucas ay isang matalino at mahusay na bata. Sa murang edad na siyam, palagi niyang daladala ang kanyang lapis at papel upang iguhit ang kanyang mga nakikita. Napansin ng kanyang mga magulang ang hilig niya sa pagguhit, kung kaya nagsikap ang mga ito na suportahan si Lucas sa pamamagitan ng pagbili ng mga gamit pangsining. Para maipadama sa anak ang kanilang suporta, palagi silang naglalaan ng oras upang pag-usapan ang mga gawang sining ni Lucas at kung paano sila makatutulong na mapaunlad pa ito. Isinalaysay naman ng kanyang nanay ang mga kwento tungkol sa mga kilalang artista sa larangan ng sining na may pinagdaan ng hirap at tagumpay. Ang mga kwentong ito ng ina ay nagbibigay sa kanya ng determinasyon. Maraming mga pagsubok ang hinarap ni Lucas dahil sa hirap din ng buhay. Kung minsan ay hindi niya mabili ang mga bagay na angkop para sa kanyang hilig na pagguhit. May mga pagkakataon na kailangan niyang magtipid sa kanyang baong pera para may maitabi para sa mga kagamitang kailangan niya sa kanyang pagguhit. Dumating din ang mga sandaling naging mababa ang kanyang tiwala sa sarili. Ngunit ang kanyang mga magulang ay laging nariyan upang ipaalam sa kanya ang kahalagahan ng kanyang talento at ang pagmamahal nila sa kanya anuman ang kanyang marating. Ang hindi matitinag na suporta nito ay nagbigay lakas at tapang na magpatuloy. Habang lumalaki si Lucas, patuloy na umuunlad ang kanyang hilig at talento sa pagguhit. Dahil dito, naipagkaloob sa kanya ang isang scholarship sa isang prestihiyosong paaralan ng sining sa Amerika. Masayang-masaya ang kanyang mga magulang sa parangal na tinanggap niya. Lumipas ang maraming taon at nagsimulang kilalanin ang sining ni Lucas. Ang kanyang mga likha ay naging bahagi ng mga iba't ibang exhibit at siya ay naging isang kilalang mangguguhit. Nananatili naman sa kanyang tabi ang kanyang mga magulang sa buong paglalakbay niya. Siya ay nagtagumpay dahil sa kanyang kahusayan at sa tulong, gabay at pagmamahal ng kanyang pamilya. Sagutin ang mga sumusunod na tanong batay sa kwentong nabasa. Una, sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Ang sagot, ang pangunahing tauhan sa kwento ay si Lucas. Ikalawa, ano ang kakayahang ipinakita ni Lucas sa kwento? Ang sagot, ipinakita ni Lucas ang kanyang kakayahan sa pagguhit. Mula sa murang edad, nagpakita siya ng talento sa sining
at patuloy itong pinagyaman sa kabila ng mga pagsubok. Ikatlo, ano ang gampanin ng kanyang mga magulang upang mapaunlad pa ni Lucas ang kanyang kakayahan? Ang sagot, ang mga magulang ni Lucas ay sumuporta sa kanyang hilig sa sining sa pamamagitan ng pagbili ng mga gamit pang sining, pagpapakita ng interes sa kanyang mga gawa, at pagbibigay ng inspirasyon sa pamamagitan ng mga kwento tungkol sa mga kilalang artista. Lagi rin silang nagbigay o nagbibigay ng pagmamahal at gabay upang patuloy siyang magpursige at magkaroon ng tiwala sa sarili. Tuklasin ang galing. Matapos tuklasin ang hilig at kakayahan na naipamalas ni Lucas, tuklasin naman ang sariling kakayahan. Isulat ang iyong mga hilig at kakayahan sa loob ng mga bilog. Matapos punan ng mga bilog, maaaring ibahagi ang mga sagot sa klase. Ilagay sa gitna ang iyong pangalan at isulat naman sa 4 na bilog ang iyong hilig at mga kakayahan. Kayang-kaya mo yan! Hilig, kakayahan at talento, paunlarin sa gabay ng pamilya. Ang lahat ng tao ay may likas na kakayahan na dapat paunlarin. Mahalaga para sa isang bata na matuklasan niya ang kanyang mga hilig, kakayahan at talento upang mapaunlad niya ang kanyang sarili. Ano nga ba ang mga ito? Hilig. Ang hilig ay ang pagkakaroon ng pagkagusto o pagnanasa sa isang tiyak na larangan o gawain. Ang bawat bata ay maaaring iba't iba ang hilig gawin. Sunod naman ay ang kakayahan. Ang kakayahan ay mga kilos o kasanayan na natututuhan sa pamamagitan ng edukasyon, pagsasanay o karanasan. Sa pamamagitan ng patuloy na pag-aaral ng mabuti, maraming kasanayan ang pwedeng mapaunlad. Ang sumunod ay talento. Ang talento ay mga natatanging kakayahan na mayroon ng isang tao na naisagawa niya ng magaling. Kahalagahan ng pagtuklas sa hilig, kakayahan at talento. Maraming mabuting dulot ang pagtuklas at pagpapaunlad sa mga hilig, talento at kakayahan. Ilan dito ay ang mga sumusunod. Una, nakakatulong ito sa pagkilala ng sarili. Ikalawa, nakapagpapalakas ito ng tiwala sa sarili. Ikatlo, nakakatulong ito sa pamilya at pamayanan. Ikaapat, nakapagbibigay ito ng kasiyahan. Ikalima,
nakakatulong sa pagpili ng nais na trabaho o karera sa hinaharap. Ika-anim, nagdudulot ito ng positibong pagtingin sa sarili at inspirasyon. Narito naman ang iba't ibang uri ng talino at kakayahan. Ayon kay Howard Gardner, may iba't ibang uri ng talino at kakayahan. Maaaring ang iyong kakayahan ay nabibilang sa isa sa mga ito. Isa-isahin natin. Linguistic intelligence, talinong pambalita o pananalita. Ito ay kakayahang mahusay sa paggamit ng wika, pagsulat at pagsasalita. Logical mathematical intelligence, talino sa pag-iisip ng lohika at paglutas ng problema. Ito ay kakayahang mag-isip ng lohikal at mahusay sa matematika at mga suliraning nangangailangan ng analysis. Spatial intelligence, talinong pansinin o pag-unawa sa espasyo. Ito ay kakayahang makita at manipula ang mga bagay sa espasyo, tulad ng mga artists, engineers at architects. Bodily kinesthetic intelligence, talino sa paggalaw ng katawan. Ito ay kakayahang kontrolin ang pisikal na paggalaw at koordinasyon ng katawan, tulad ng mga atleta at dancers. Musical intelligence o talino sa musika. Ito ay kakayahang makaintindi, lumikha at magpahalaga ng musika. Intrapersonal intelligence, talino sa sarili. Ito ay kakayahang makilala at maintindihan ang sariling damdamin, mga pangarap, at ang sariling kahinaan at kalakasan. Interpersonal intelligence, talino sa pakikisalamuha. Ito ay kakayahang makipag-ugnayan at makaintindi ng damdamin at intensyon ng ibang tao. Naturalistic intelligence o talino sa kalikasan. Ito ay kakayahang makilala, unawain at gamitin ang mga elemento ng kalikasan tulad ng mga botanists o environmentalists. Existential intelligence, talino sa malalim na pagninilay. Ito ay kakayahang mag-isip tungkol sa malalim na mga tanong tungkol sa buhay, kamatayan at ang universo. Narito naman ang mga paraan sa pagpapaunlad ng hilig, talento at kakayahan sa tulong ng pamilya. Una, alamin kung ano ang nais gawin at kung saan ka magaling.
Ikalawa, magsanay ng mas madalas upang mahasa ang kakayahan. Ikatlo, maaaring humingi ng payo at tulong mula sa magulang, kapatid o sa guro. Ikaapat, humanap ng inspirasyon o idolo upang mahikayat ang sarili na magsanay. Ikalima, maging matyaga at huwag agad susuko kapag nahihirapan sa gawain. Ikaanim, ibahagi ang talento at kakayahan sa iba upang ito ay mas umunlad. Balikan ang mga sariling hilig, talento at kakayahan na naitala sa nakaraang gawain. Isulat ito sa unang kolum. Sa ikalawa at ikatlong kolum, isulat naman ang paraan kung paano pa ito mapapaunlad at kung paano makakatulong ang pamilya sa pagpapaunlad. Isulat ito sa iyong kwaderno. Situasyonal na pagsusuri. Basahin ang sumusunod na sitwasyon at magbigay ng iyong sariling mungkahi kung paano mapapaunlad ang mga nabanggit na talento at kakayahan. Una, ikaw ay mahilig sa paglalaro ng basketball. Ano ang gagawin mo upang ikaw ay gumaling pa? Ikalawa, ikaw ay isang magaling na manunulat. Ano ang mga hakbang na maaari mong gawin upang mapabuti pa ang iyong pagsusulat? Ikatlo, ang iyong talento sa pag-awit ay kahanga-hanga. Ano ang mga hakbang na maaari mong gawin upang lalo pang mapabuti ang iyong boses at pagganap sa pag-awit? Ikaapat, ikaw ay mahusay na estudyante. Paano mo maaaring mapanatili ang iyong matataas na antas ng pag-aaral? Ikalima, ikaw ay isang mahusay na mananayaw. Paano mo mapapabuti pa ang iyong kakayahan sa pagsayaw? Para naman sa ating pagsusulit, punan ng mga salita batay sa paksang natutuhan. Piliin ang tamang sagot sa mga salita sa kahon. Narito ang mga pagpipilian. Kakayahan, magsanay, pamilya, paunlarin, payo o tulong. Una, ang patlang ay mga kilos o kasanayan na natututuhan sa pamamagitan ng edukasyon, pagsasanay o karanasan. Ang sagot ay kakayahan. Ikalawa, ang ating mga patlang ay maaaring magsilbing gabay sa pagtuklas ng mga interes ng bawat isa. Ang sagot ay pamilya. Ikatlo,
Ang ating mga kakayahan o talento ay mahalaga kaya dapat natin itong patlang. Ang tamang sagot ay paunlarin. Ikaapat, upang mahasa pa ang mga kakayahan o talento, kinakailangang blank ng madalas. Ang sagot ay magsanay. Ikalima, matutong humingi ng blank mula sa magulang, nakatatandang kapatid o sa guro para mapaunlad ang kakayahan o talento. Ang sagot ay payo o tulong. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!